Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na isang Pilipinong mangingisda mula sa General Santos ang nakasurvive sa 56 na araw na palutang-lutang lamang sa karagatan? Ito'y nang siya at ang kanyang angkel ay mahiwalay sa kanilang pangunahing bangka dahil sa malakas na pag-ulan. Si Roland Umongos, 21 taong gulang, at ang kanyang angkel na si Reniel Umongos ay nahiwalay nga sa kanilang mga kasama at inanod sila lulan lamang ng maliliit nilang mga bangka na nawalan pa ng gasolina. Sa paglipas ng mga araw ay binawian agad ng buhay ang angkel ni Roland na si Reniel. Ito'y dahil sa wala na silang makain at wala na rin silang mainom na tubig. Sa mga pagkakataong iyon ay nakakaramdam na rin naman na ng panghihina itong si Roland. Pero pilit niyang nilalakasan ang kanyang kalooban at patuloy pa rin siyang umaasa na mayroong magliligtas sa kanya. January 13 iyon, 2017, nang lisanin nila ang General Santos para nga mangisda. At dahil nga sa malakas na pag-ulan, ay ito na nga ang nangyari sa kanila. Nang bawian nga ng buhay ang tiyuhin nitong si Roland, ay inilipat niya ito sa kanyang bangka. Dahil sa pagnanasa niyang may uwi niya pa rin ito kung sakaling may magliligtas sa kanya. Kaya nga lang makalipas pa ang ilang mga araw dahil sa nadidecompose na ito at nangangamoy, ay napilitan siyang ipaanod na lang ito sa dagat at ipinagpasa Diyos na lamang niya ang lahat. Sobrang kalungkutan ng nararamdaman niya sa mga sandaling iyon, pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. Tanging mga lumot na tumutubo na lamang sa bangka ang kanyang kinakain at ang panakanakang pag-ulan ang kanyang nagiging inumin. Ayon din kay Roland Umongos ay lumulusong din siya sa tubig ng halos 10 beses kada araw nang sa ganon ay maibsan ng sobrang init na kanyang nararamdaman dahil sa araw. Mula umaga hanggang sa gabi ay tanging panalangin na lamang ang kanyang sandigan. Sana'y kaawaan siya ng mga barkong pwedeng makakita sa kanya. Hanggang sa makalipas nga ang 56 na araw, noong March 9, 2017, ay namataan siya ng isang Japanese vessel na Wakaba Maru. Ito'y malapit na sa Papua New Guinea. Sa mga sandaling iyon ay hinang-hinana at halos hindi na makatayo itong si Roland. Kaya naman binuhat na lang siya ng mga Japanese nang sa ganon ay maligtas nga siya. Bumaba ng mahigit 20 kilo ang timbang nitong si Roland at matapos siyang mai-rescue ay ibinaba siya ng mga Hapon sa Papua New Guinea Island of New Britain at saka siya ibinalik sa ating bansa kung saan ay napadpad siya sa layong 3,200 kilometers. Ganon kalayo siya tinangay. Sa kabila naman na emosyonal ay tuwang-tuwa ang mga kaanak nitong si Roland dahil nga nung una ay inaakala ng mga ito na wala na siya. Pero laking gulat nila na buhay pa pala itong si Roland. At ayon naman kay Roland, dahil sa kanyang pagkakaligtas o sa kanyang pangalawang buhay, ay nangako siya na babalik na siya sa kanyang pag-aaral at hindi na muli pang tutuntong sa bangka. Alam mo ba na ang talumpati ni Jose Rizal na tinawag na Brindis ay sinasabing isa sa pinakamahalagang talumpati ng isang Pilipino ayon sa mga historian at sa mga manunulat. Ang talumpati ni Jose Rizal noong January 25, 1884 ay ginawa niya sa gitna ng selebrasyon ng itong si Juan Luna at Felix Hidalgo ay magwagi sa National Exposition of Fine Arts sa Madrid kung saan ang espolyarium nitong si Luna ay nagwagi ng gintong medalya at ang Virgines Christianas Expertas al Populacho nitong si Hidalgo ay nakakuha naman ng medalyang pilak. Sa talumpati nitong si Jose Rizal ay pinakita niya ang kanyang pagnanasang mapag-isa ang mga kaisipan ng Pilipino para sa kapakanan ng ating bansa. At ipinakita rin niya ang sitwasyong politikal o masasabing problemang pampolitika ng ating bayan. Ito'y dahil nasasakop nga tayo ng mga Kastila. Kaya naman bilang advice niya sa mga kabataan, ay sinabi niyang dapat tumutok ang mga ito sa paglinang ng sarili kaysa raw magsugal, mambabae at magsayang ng oras sa mga walang kwentang bagay. Dito nga ay naisip ko na kung ngayon pala magtatalumpati itong si Jose Rizal, ay naku po, napakaraming tatamaan. May papakita sa talumpati nitong si Jose Rizal ang sidhin ng nasyonalismo at ang kanyang pagpapahalaga sa karunungan na meron ng mga Pilipino na pwedeng ipangtapat sa mga dayuhan. Dito ay masasabi talaga nating malaki ang tiwala ni Jose Rizal sa mga kabataan na para nga sa kanya ay pag-asa ng bayan. Alam mo ba, nasa daan-daang libong mga crater sa planetang Mars. Ang 6 dito ay ipinangalan sa mga lugar sa Pilipinas. Ito ay ang Bacolor Crater,
Tamiling Crater, Tait Crater, Naik Crater, Solano Crater, at ang Taytay Crater. Ang pagpapangalan ay isinasagawa ng International Astronomical Union o ng IAU. Ayon sa kanila, ang mga maliliit na craters o yung mga craters na nasa 50 kilometers wide o yung mas maliit pa rito ay ipinapangalan sa mga maliliit na bayan sa iba't ibang bahagi ng mundo na mayroong populasyon na halos 100,000. At yung mga mas malalaking craters naman ay pinapangalan naman sa mga scientists at sa mga science fiction writers na konektado sa Red Planet. Noong 2006 ay pinangalan sa isang crater na mayroong laking 21.58 kilometers ang lugar ng Pampanga na Bacolor. 1976 naman, nang ipangalan naman sa isang crater ang Tamiling. Ito naman ay isang 21.91 kilometers wide na crater. 1976 din ang pangalanan pa ang dalawang crater ng Dait at ng Naik. At 1991 naman nang ipangalan sa isang crater ang Solano. At 2006 naman nang ang isang crater naman ay pangalanan naman ng Taytay. Ang bayang Taytay ay hindi yung nasa Rizal, kung hindi yung nasa Palawan. Alam mo ba na mula sa kautusan o sa Royal Decree ni Queen Isabella II ng Espanya noong December 7, 1853, ang Spanish Governor General na si Antonio Orbistondo ay naatasang maglabas ng isang sirkular kung saan ang postal system sa ating bansa mula February 1, 1854 ay gagamit na ng stamp. Gagamitan na ng stamp ang mga sulat na ipapadala o mag-circulate sa bawat isla, syudad at mga nayon sa ating bansa. At sa panahong iyon na gumamit na nga ng stamps ang ating postal system, ang Pilipinas ang naging kauna-unahang bansa sa Asia na nag-issue o gumamit ng stamp at ang kauna-unahan din sa lahat ng kolonya ng Espanya. At ang mga stamp na ginamit ay may larawan nitong si Queen Isabella II. Hanggang noong 1872, kung saan ay nagkapare-pareho na ang mga itsura ng mga stamp. At maging ang mga ginagamit ng ibang kolonya ng Espanya ay nahahawig na rin sa ginagamit ng ating bansa. At para maiba, ay naglabas ng panibagong disenyo kung saan ay meron namang larawan nitong si King Amadeus at meron ding nakasulat na Correos, Pilipinas. At makalipas pa ang 3 taon ay muli na namang naglabas ng stamp kung saan may mukha naman itong si King Alfonso XIII nung bata pa siya, kung saan ay meron ding nakasulat na Pilipinas. Ang mga stamp na ito ni King Alfonso XIII ay ang sinasabing pinakahuling nag-circulate na stamp sa panahon ng Kastila hanggang sa pagbagsak nila noong 1898. Alam mo ba na ang kilalang fantasy comic story na naging fantasy film na Blusang Itim noong 1986 na pinagbidahan nila Snooki Serna at Richard Gomez ay nagkaroon pala ng part 2. Ito ay ang Jessa Blusang Itim 2 na isinulat din ni Elena Patron at idinirect ni Emmanuel Borlaza. Ang part 2 ng Blusang Itim ay pinagbidahan naman ni Princess Revilla at ni Gabby Concepcion. Kaya nga lang hindi ito masyadong kumita o sumikat kung paanong ang part 1 nito ay naging blockbuster. Ang kwento ng babaeng pangit na gumaganda kapag isinusuot niya ang mahiwagang blusa ay kumiliti sa kaisipan o umaliw sa maraming mga Pilipino sa panahon ngayon ng dekada 80. At dahil nga sumikat ang pelikulang ito at naging timeless ang istorya, ay ginawa nito ng series ng GMA7 noong 2011 na pinagbibidahan naman ni Carl Guevara at Kylie Padilla, kung saan naglagay pa sila ng backstory na mula sa kapanganakan ng bidang si Jessa. Ang TV series na ito ay agad ding natapos noong August 12, 2011. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!